Hi guys, my name is JBU and this vlog is all about how to get married in China. So, ito mga sasabihin ko based on my experience, mga kinuha namin, yung uh, mga lesson learned sa mga mistake. Yun. So, para hindi na kayo magpabalik-balik, ganun, katulad ng ginawa ko, which is hindi maganda kasi pabalik-balik kami at sayang sa oras, sayang sa pamasahe, ganun. So, eto para tuloy-tuloy na. So, una, sa partner nyo, kailangan niya lang ng hukom or household register, tawag nila dun is hukom. Tapos, kailangan niya rin yung dalhin yung national ID niya. Tapos, sa akin, pina-photocopy yung passport niya. Yun, kasama yun. Tapos, sa akin naman, ito, kuha ka muna ng tourist visa mo. So, tourist visa, pagkatapos is kuha ka ng birth certificate. Dati kasi NSO, ngayon PSA and Senomar. Reminder ko lang, yung PSA kasi, yung birth certificate, tapos Senomar, mas okay kung may dry seal. Yun, mas better yun kasi sa DFA, mas mabilis yung process. Kaysa sa, ngayon kasi pwede na mag-order sa order through online, which is ano na yun, di ba, door to door na yung delivery, but yun kasi pirma lang, walang dry seal, so parang another 7 days or 4 days dun yun sa DFA. Saka hindi ata pwede mag rush pag walang dry seal. So much better kung pupunta ka na mismo sa katulad sa SM North, gano'n, may dry seal sila, may gano'n. So, ayun, birth certificate, Senomar, tapos, ayun lang. So, ayun, for additional requirement, for 18 to 20 years old, so 18 to 20 years old, kailangan mo ng parental consent. So, both parents kailangan nakapirma doon. Pag 21 to 25, which is me, like, kinasal kasi ako 24, so kailangan ko ng parental advice. So, ayun, both, yung parental consent sa parental advice, kailangan naka-notary yan. So, pupunta kayo sa, public notary, tama ba? Notary public, may attorney, ganun. So, i-dry seal yan, ganito, ganyan. Tapos, pupunta na kayo sa RTC. Yung Regional Trial Court. So, pupunta kayo dyan. Mas better kung maaga kayo. So, kung maaga kayo makakapunta doon, mga hapon, like siguro punta kayo doon ng 8, tapos makapasok siguro, ma-assist siguro kayo doon ng mga 9. Makukuha niyo na siya ng 12 or 1 p.m. Tama? 1 p.m. Kasi sa akin, pumunta ako doon ng parang 1. Tapos sabi, balik na lang daw ako ng 4. Tapos pagkabalik ko ng 4, hindi pa daw tapos. Binigyan na lang ako ng parang calling card na i-call ko na lang daw yun. Tapos ayun, doon na lang daw ako mag-follow up. So, pero kinabukasan naman, nakuha ko naman din siya. So, kunin niyo muna yung birth certificate, Senomar, yung parental advice or parental consent, ganun. Tapos yung yung pagkuha nyo to, kailangan ng notary public. Tapos pupunta kayo sa RTC. Pag nakuha nyo na yung papel dun sa RTC, pumunta na kayo sa DFA. Yun. So sa DFA, doon kukuha ka na ng apostille. Dati, tawag doon red ribbon. Ngayon, apostille na. So, apostille, mas okay kung online appointment kayo para mas mabilis. So, online appointment, punta doon. Tapos, ayan, parang may may bibigay na papel, tapos pipirmahan nyo lang, ganun.
Kung walk-in naman, okay yung walk-in, pero dapat maaga kayo. Kasi parang pabalik-balik kasi ako niyan eh. Parang sabi mo, 4 times ako pabalik-balik kasi kulang ng dash, kulang ng yung mga yung katulad sa Senomar, kailangan wala yung junior ng daddy ko, ganun. So, balik na naman ako, which is mali kasi yun ko. Tas yung sa parental advice, kailangan pala ng RTC, so balik na naman ako. So, doon, mas okay kung mag-online appointment ka, pero kapag hindi ka nakapag-online appointment, okay naman kapag if mag-walk-in ka. Kaso, pag walk-in, kailangan talaga maaga ka. Ganun. So, pagkatapos ng papel, i-check nila yon lahat. Yung spelling, ulitin nila yung spelling, yung sa birth certificate mo, dapat parehas na parehas dun sa Senomar, sa parental advice or parental consent mo, tapos sa RTC. Kasi may papel din sila. So, pagkatapos nun, babayad na. Parang mayroon naman nakasulat dun, pero yung last time, parang 200 ata. 200 rush. 3 days, ganun. Tapos, 7 days. Dear, I'm taking video. Sure. Yeah. I'm shy. Now I'm shy. Dear! Now I'm shy. So, ayan, i-check nila yung yung mga papel mo. Tapos, need din ng photocopy ng passport mo. So, ibibigay mo yung passport mo sa kanila. Bali, yung passport mo, yung photocopy, tapos mga papel, ayun, ibibigay mo sa kanila, i-check nila ganito, ganyan, yan. Tapos, i-hold nila yun. Tapos, kapag releasing na, makukuha mo rin naman agad kasama yung passport. Tapos, nakalimutan ko, pag nagbayad ka doon, meron ka, parang duplicate ng receipt. So, tago mo lang yan para sa releasing. Yun yung ibibigay mo sa kanila. Yun. Ayun na, punta na kayo sa China. So, pagdating niyo sa China, kailangan niyo pumunta agad sa police station. Need yan. Pagkakuha niyo yun, di ba, meron na kayong mga papel. Kailangan niyo na ipa-translate yun. Advice ko sa inyo, mas okay kung magpapatranslate kayo sa China. Kasi, dito sa Pilipinas, ang mahal. Sobra. Sobra as in. Tapos, parang sa inquire ko, kasi ang dami kong papel like 8 ata yun, 8 page. 28,000. Pero nagre-range siya to 20 to 35,000. Pero sa akin, nag-asa ko, 28 yung siningil sa akin. Tapos yung kabila naman, parang 22. Ayun, basta nasa 20 plus siya. 20 plus thousand, ganun. So, if sa China naman, kung mag-ano kayo doon, mas better. Kasi may may seal sila, may parang may stamp something na may star, ganun. May stamp sila. Tapos, sobrang lang, magkano lang ba yun? Parang, sa peso, parang 6,000, ganun. 8 page yun Yun. So, ibibigay nyo yung original sa agent, tapos sila na parang, nag-antay lang ata kami noon ng 4 days? Hindi, 3 days. Tapos na daw, pang 4 days, na-deliver na. Ayun, na-deliver na. So, mas better talaga kapag sa China na lang kayo translate. So, next, ayun. So, kapag meron na kayong translate paper, ganyan-ganyan, pumunta na kayo sa nearest Philippine Embassy. Ayun. Kailangan nyo na pumunta sa nearest embassy. So, sa akin kasi, sa Shanghai ako. So, meron sa Beijing, Chongqing, Guangzhou, Shanghai, saka Xiamen. Sa Xiamen. Pero sa akin kasi, doon kami sa Shanghai. Sa Shanghai kami sa Shanghai kami pumunta. So, pagdating doon, sasabihin mo lang naman, single certificate po. Yun, alam na nila yun.
So, tatanungin lang nila kung bakit ka kukuha nun. Sasabihin mo lang naman kasi po magpapakasal, ganun. Tapos, konting interview, like, ah, parang yung sa akin kasi parang machika yung, ah, yung nakausap ko. Yung parang sinasabi niya na, ay, nagtatanong siya na, saan kayo nagkakilala, ganun, okay ka lang ba? O, tapos sinasabi niya rin sa akin na, if may kailangan, tawag ka sa Philippine Embassy, alam mo ba yung contact number dito, ganyan, ganyan. Tapos, ayun, tapos binigyan niya ako ng number, ganun. In case lang naman, kasi ngayon, di ba, may problema tayo. So, ayun, parang machika siya, ganyan. Tapos, ayun naman, may pinapirma lang naman sa akin, tapos sa kanya, tapos, babasahin mo na yun, tapos magbabayad ka. Parang, pagkakatanda ko, parang 100 yuan, ay hindi, 59 ata, hindi ko sure kung 59 or 100 yuan for 4 to 7 days, mga ganun, 4 to 7 days. Tapos, meron naman, 1 day, 2, 3, rush. Parang 200 RMB ata yun. Yung, basta ang pagkakatanda ko, 200, parang, yeah, ganun ata. Di ko na basta yun. Pero, kinausap ko naman siya na pwede po ba, next day po namin makuha. Pumayag naman siya. Kasi, parang ako lang yung magpapakasal yung time na yun. Saka hindi naman sila, hindi sila masyadong busy. So, magagawa daw yun. So, ayun, punta ko. Nagbayad kami, tapos dun sa Shanghai, lang kami ng hotel, and then nagstay na kami ng 1 night, and then pag punta doon, nakuha na namin. So, yung papel, meron ng translate, ganun. Pero yung lang yung single certificate lang. So, yung single certificate, tapos yung isang papel na may translate. Tapos, yung mga, may pinapotocopy sila nun eh. Like, basta dalhin nyo lahat ng papel, yung ganun. Kasi mga apostil, di ko tanda, pero parang pinapotocopy yung mga apostil. Yun. Simula sa birth certificate hanggang sa parental advice, ayun. Pinapotocopy. 2 beses sa'yo, tapos sa kanila. Ayun. So, uwi na kayo. Pahinga ng konti. So, pagkakuha niyo lahat ng papel, parang ready na kayo, may single certificate na, ayan, apostille, huwag kalimutan. Magpa-picture na kayo sa labas. Magpa-picture na kayo, sabihin niyo lang na marriage photo. Alam na nila yun. Yung red na background, ganun. Yung katulad nito, ayan. So doon, mas okay kasi kung magpapapicture ka sa labas kaysa doon. Meron naman doon sa City Hall, yung City Hall nila. Kaso, hindi maganda. Parang mabilis lang talaga, as in, ayun sa experience, parang, yun lang, mabilis na. Parang isang beses lang nagpicture, o di man lang nila pina-check kung okay ba to sa'yo, ganyan. So, yun. So, much better kung magpapapicture na lang kayo sa labas. Yun. So, ayun, pupunta na kayo sa City Hall nga. May mag-a-assist sa inyo doon to check niya yung mga papel, check niya yan, tapos check niya rin sa system. Tapos, mayroong, yung time na kasi yun, parang yung asawa ko na nagsulat-sulat, ganun. So, nagsulat siya, tapos lahat ng pangalan ko, ganito, ganyan. Tapos mag-ano kayo ng thumb mark. Tapos ng thumb mark, pipirma ka, marriage contract, ganun. So, 3 lang kayo doon. Ikaw, yung asawa mo, tapos yung magkakasal sa inyo. So, ayun. Tapos, parang wala pa atang 5 minutes, na-release na. Yun, ito. Ayan, Yun, na-release na agad. So, yung itsura ng marriage certificate namin ganito. Tag-isa kami. So, ayun, idadagdag ko lang. Kasi, ito, di ba kunyari ito yung apostille nyo. Tapos, makapal siya. Ganun kasi meron pang another paper dito. Yung ito, kasi ito scan na lang siya.
merong parang nakadikit dito. Tapos yung likod niya parang may sticker tapos may pirma. Careful lang na dapat hindi niyo siya matanggal or ah, basta dapat hindi siya matanggal. Kasi yung nasa Philippine Embassy ako, may naano pala ako doon na natanggal daw. Parang birth certificate niya ata yun. Apostille, tapos yung likod, birth certificate, natanggal. Tapos yung, andun naman yung sticker, ganun. Pero yung ito, yun, ang reason daw nun is, ang tawag nito, nagpa-photocopy daw siya. So, siya daw yung nag-ikot, parang ikot kasi para ma-photocopy yung birth certificate. Ayun, natanggal. So, pag ganun, hindi na ina-allowed ata, hindi na acceptable. So, parang kailangan nyo ulit-ulitin, ganun. So, ayun lang, may nakalimutan. Wala na. Ganun yung ganun yung dapat pagkakasunod-sunod. So, much better talaga kapag nandito ka sa Pinas, ayos mo na lahat, dapat walang makalimutan. Double check nyo yung spelling. Tapos, ayun nga, ang pinaka-importante doon yung apostille. Kasi, kapag may seminar ka, may birth certificate ka, naka-translate, pero wala kang apostille, hindi ka nila ikakasal. So, kailangan pang bumalik ng Pinas or magpapadala ka pa, ipapadala mo pa sa China, which is parang 14 days ang pinakamabilis. Ganun. So, ayun, I hope may natutunan kayo and sa mga may balak magpakasal dyan, congratulations! And sana may naitulong yung vlog na to sa inyo. So, bye-bye!